Dear Lady Love TV. For a Billionaire and a Princess. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Kinagabihan sa bahay, pagka-uwi galing sa field trip, ay hindi ko mapigilan na mapaisip at magmuni-muni sa mga kamalasang na experience ko. Nagbigay pasakit sa akin. Hindi ko maiwasan na i-flashback sa utak ko ang mga nangyari. Mula noon, kila Sol hanggang sa pagpusta sa akin ni Papa. Yuhu! Sol! Sigaw ko pagtapa ko sa loob ng school grounds. Naging habit na naming magkakaibigan na magkarera tuwing umaga papuntang school mula sa pagbaba ng bus station. Sandali lang. Kanina pa tayo tumatakbo simula ng pag-alis natin ng bus station. Ani Maya na hingal na sobrang pagod na pagod. Oh, ang lapit-lapit lang ng tinakbo natin. Isa pa parang hindi na kayo nasanay. Halos araw-araw na nating ginagawa to. Nahirapan pa ba kayo? Paalala ko sa kanila. Everyday din pala akong nananalo sa aming tatlo. Nasanay na din kasi ako, lalo na magsimulang maghirap ang pamilya namin. Wala ng personal bodyguards, wala na rin sariling sasakyan. Mabuti na nga lang at naka-full payment pa ako this year bago pa dumating ang ganitong unos sa pamilya namin. Pero next year, baka pumunta na akong public school or what's worse, baka huminto ako sa pag-aaral. Bigla na lang sumingit si Sol sa kararating lang din. At obvious na pagod din sa pagtakbo, ngunit hindi niya ito pinapahalata dahil mas obvious sa kanya ang pagkakaroon ng seryosong ekspresyon since birth. Huwag mo nga kami ikumpara sa athlete's leg mo since birth. We don't have that much stamina na kagaya mo para tumakbo ng ganoon araw-araw. Sabi nito habang naglalakad palampas sa akin. Medyo hindi ko nagustuhan ang pananalita niya, kaya naman hinila ko siya pabalik sa akin para kausapin. Ngunit bago pa man mag-umpisa ang araw-araw naming agahan ni Sol, na debate ay biglang pumagitna na si Maya. Para agad awati ng pagbabadya ng poncho-ponchong pagtutuos. Okay, tara na sa classroom girls. Ang aya na lang ni Maya sabay hatak sa mga braso namin. Habang naglalakad ay bigla na namang sumagi sa isip ko ang kalokohan. Tara, unahan makarating sa classroom. Na naman, ayoko na. Buong pagtanggi ni Maya. I'm not doing it. Ganon din si Sol na inirapan na lang ako. Last na to, promise. Ganito na lang. Kung maunahan niyo ako, pangako. Hindi na tayo mag-uunahan tuwing umaga. At pangako, hindi ko na kayo ubusan tuwing recess. Ang bribe ko sa kanila na paniguradong kakagatin nila. Maya-maya pa ay napapayag ko din yung dalawa at dali-dali kami nagunahan sa classroom. Malapit na sana ako. Mga isang likuan na lang bago ang classroom namin. Nanlingunin ko sina Maya at Sol, ngunit nang muli kong ibaling ang tingin ko sa harapan ko, ay may bigla ako nabunggo. Tumama ako sa dibdib ng kung sino mang Poncio Pilatong nabunggo ko na dahilan upang tumalsik ako sa sahig. Bigla na lang tumayo yung lalaki na nabunggo ko. Dahil sa lalaki, ay natakot ako na baka gantihan niya ako. Subalit sa halip na gumante, pinagpaganito ang parte ng damit niya na kinaumpugan ko. May pagka-filingero pala itong bokong na to. It's so obvious na inaasar lang ako sa pagpapagpag na ginawa niya. Running along the corridor strictly prohibited. Wala ba sa inyo ang nakakaalam ng rule na to? Ang biglang sabi niya at seryosong tono. Oo nga pala, dapat English ang salita namin sa loob ng campus. Pero pasaway kami nila Maya, kaya minsan pag di nakatingin yung teachers, nagtatagalog kami. Sa Pilipino kami ano magagawa nila? Ngunit walang naglakas ng loob na sumagot ni isa sa aming tatlo. Sino ba namang magtatangkang sumagot sa student council president namin si Caris? Na nagpapaalala ng rule sa'yo, not to mention na nagawan mo pa ng kasalanan. Bigla na lang siyang lumingon sa sekretary niya na kasama niyang lumabas sa homeroom nila. Corinne, please get their names. I wanna see them at the detention later this afternoon. Ang utos nito sabay walkout lampas sa amin. Nagmamaktol pa kaming tatlo sa sekretarya niya habang kinukuha nito mga pangalan namin. Nakakainis lang kasi una parang eng-eng lang itong si Caris. Napaka-killjoy. Kung ituring niya kami parang hindi niya kami naging kaklase ng elementary. Ayun na nga lang nakakatalo since ibang session na sa amin. Kinahapunan, tig-2 batok ang inabot ko kina Maya at Sol pagkatapos namin linisin ang comfort rooms. Para yan sa pagkasira ng nail polish ko. Ang complaint ni Maya na nagluluksa pa rin habang pinagmamasa na nasira niyang nail polish. Sorry na Maya,
Ang paulit-ulit ko namang hingi ng tawad sa kanila mula pa noong pagkakuha ng mga pangalan namin. Bigla naman ako nasurpresa sa isiningit na sinabi ni Sol. Hanggang kailan mo ba planong magpakaisip, bata? High school na tayo pero kung umasta ka parang daig mo pa ang preschool na pati kami ni Maya dinadamay mo. Nakakasawa kang kasama. Sabi nito na nagpatameme sa akin. Humarang naman si Maya gaya ng ginagawa niya palagi. Teka Sol, ngunit bago pa man din tuluyang makapagsalita si Maya, ay agad na naman bumelta si Sol. Ayaw na kitang makasama simula ngayon. Masyado ka nang nagiging pabigat sa amin ni Maya. Ang muli pa nitong sabi na nagpadabog sa dibdib ko. Sol, ang tanging nasabi ko lang. Tara na Maya, bago pa ulit tayo madamay sa kung anong kapalpakan ang gagawin na naman yan. Halos hindi nakatingin sa akin si Maya nang sumama ito sa pangungumbinsi ni Sol. Nanginginig ang tuhod ko. Hindi ko magawang makahakbang ng mga paa para pigilan sina Maya at Sol sa paglalakad palayo sa akin, pero wala akong magawa. Pakiramdam ko na kamay tiglo yung mga paa ko sa tinatapakan ko kaya hindi ko ito maiangat. Wala akong magagawa para mapigilan sila sa paglayo nila sa akin. I didn't know what to do hanggang sa napansin ko na lang na may pumatak na luha sa mga mata ko. Tears. The last time I cried was during my mother's funeral. Or was it even a funeral? All I could even remember was my papa and I na nagluluksa habang nakatingin sa dagat at nakasakay sa isang private yacht. It was painful, knowing your mom died when you were so young, but it was more painful that there wasn't even a dead body to cry on. She died in a commercial cruise ship while in a charity fair somewhere. I didn't know. Hindi pa naman ako aware sa mga pangyayari nun, so how the heck should I know? Isa pa, I wouldn't even dare asking Papa. He's still speechless about what really happened. 10 years ago, seeing the tears brought by my friends leaving me felt like hell is calling out to me to pay some visit. It was a memory I always ended up reminiscing whenever it rains. It's like a nightmare that occasionally knocks on me. Isang nightmare na maituturing ko habang nagfa-flashback muli ang mga pangyayari sa akin. Seriously, what in the world happened with our friendship? I don't know. I seriously don't know. It could have been because of my attitude, but distancing from me was so much to extent na wala na ni isang estudyante ang gusto makipagkaibigan sa akin. Painful, isn't it? But it is the reality. I'm already in my junior year but still, I feel like a ghost student entering and existing in a school with ocean of students who don't even pay any attention to my existence. I wish there is something I could do so that I could experience happiness again. At simula nga noon ay mag-isa na lang ako. Sinanay ko na yung sarili kong sumakay ng bus papuntang school na mag-isa. Natural, alangan naman tumakbo ako na mag-isa mula sa bus station. Magiging tampulan lang ako ng tukso noon. Matapos ng klase ko ay nakasakay din ako ng bus, ngunit nagkataon namang halos puno na ito dahil sa fixed hour time. 5:00, halos oras kasi ito ng pag-uwi ng mga tao galing sa kanilang trabaho, eskwela at kung saan pa man na pwede nilang panggalingan. Magsisimula ako na sanang pagsisihan ang pagsakay ng bus. Nung una, akala ko tatayo na ako sa buong biyahe, nang may biglang tumayong lalaki mula sa kanan ko para i-offer ang inuupuan nito. Ngunit tamang-tama naman na pagtayo ng lalaki, pababa na din yung aling katabi nito, kaya in the end pareho pa rin kaming nakaupo. Subalit pinili ng lalaking paunahin akong paupuin sa may tabi ng bintana. Thank you. Pasasalamat ko naman sa pagkaupo. Nginitian na lamang ako ng lalaki. Kaso napaka-coincident naman na pareho kami ng binabaan ng lalaki. Hindi na ako nakapagpigil at tinanong yung lalaki bago pa man ito tuluyang makalayo. Dito rin po kayo nakatira? Napalingon ng lalaki sabay sabing, see you around. Matapos noon ay dumiretso na siya palayo. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Papaanong alam na lalaki yung pangalan ko gayong hindi ko pa man ito sinasabi sa kanya? Bigla akong kinilabutan, kaya naman nagtatakbo na ako patungo sa bahay habang takot na takot sa nangyari. Pag-uwi ko'y kinilabutan na naman ako sa nasaksihan ko. Gulo-gulo ang mga kagamitan na tila ba isang bagyo ng loob at grabe ang distraction ang naiwan dito. Agad kong hinanap si Papa. Papa, nasaan po kayo? Papa? Ang patuloy na pagtawag ko ngunit wala ako naririnig na sagot. Papa? Muli kong tawag papasok ko sa silid ni Papa ngunit wala rin ito sa kanyang silid.
Lumabas ako para dumiretso sa may kusina at tumamad sa aking harapan si Papa na walang malay na nakahandusay sa may sahig. Papa! Sigaw ko. Muli sa papa ko habang inaangat ko siya mula sa sahig. Papa, sino may gawa nito? Papa, sumagot kayo. Pakiusap ko kay Papa na unti-unti na nagkakamalay. Agad naman akong inakap ni Papa pagkamulat niya ng kanyang mga mata. Yana, anak, mabutit ligtas ka. Ang sambit naman kaagad niya. Bakit po, Papa? Ano po bang nangyari dito? Ha? And then, napahawak si Papa sa kanyang ulong sumasakit habang nire-recall ang nangyari. Yana, I'm sorry. I'm really sorry. Gawa ng bisyo ko. Nagawa ko ng ibenta ang ari-arian natin, makabayad lang sa mga utang natin. Hindi ko na alam ang gagawin. Bakit ang dali kong magpadala sa larong yon? Hindi ko na napigilan yung sarili ko. At nagsimula na siyang humagulhol habang ako naman ay pilit na inuunawa ang sitwasyon. Bigla-bigla ay bumukas ang pintuan at may isang lalaking pumasok. Hello, my good friend. I came to collect the payment of your debt. Ang agarang pagbati nito sa amin na para bang kilalang-kilala niya kami. Gayong ngayon lang naman siya nakita. Ngunit na makita ko pa siya nang mas malapitan ay nanlaki ang mga mata ko sa isang binatilyong lalaki na bigla na lang pumasok sa bahay namin at nagsasabing mangongolekta siya ng utang kay Papa sapagkat siya yung binatilyong nakasakayin ko sa bus kanina. Bigla namang humarang si Papa sa harapan ko at nagsalita. Please, nakikiusap ako. Wala na talaga akong ibabayad sa'yo. Kinuha mo na lahat ng ari-arian ko. Wala na talaga. Maawa ka naman. Pakiusap ni Papa ngunit in a snap of that man's finger ay may ilang pang lalaki na pumasok sa bahay upang hawakan at paghiwalayin kami ni Papa. Lumapit yung lalaki sa akin upang titigan ako mabuti. Kamusta, Yana? We meet again. Ang mapangahas na pagbulong nito, intimately sa tenga ko na nagkagalit kay Papa, pilit na kumakawala mula sa bodyguards ng lalaki. Bitawan mo ang anak ko, hayop ka. Sigaw ni Papa ngunit itinatawa lang ng lalaki ito. Sino ka ba? Bakit mo ginagawa sa amin to? Anong kasalanan namin sa'yo? Ang sigaw ko naman na pilit din kumakawala. Biglang hinawakan ng lalaki yung pisngi ko. Sabay sabing, nakaka-disappoint. Hindi mo na ako matandaan, Yana. Or should I say, Ariana? Biglang sabi nito na biglang nagpakabog sa dibdib ko. Sino ka ba? Anong, Ariana, sinasabi mo? Hindi ako yon. Baliw, sagot ko. At bigla na lang napahalakhak yung lalaki. Soon, Yana. Malalaman mo din soon but first I want to talk with your father. At bigla-bigla na lang itong humarap kay Papa para kausapin siya. Ngunit bago pa man din magpakapagsalita, yung lalaki, ay may maliit na bubog mula sa basag na bintana ang nakita kong malapit sa aking paanan. Sinipa ko ito ng pagkalakas-lakas na siya naman saktong tumama sa may likuran ng binti ng lalaki at napasigaw ito sa sobrang hapdi. Ngunit agad din naman iyong nag-aapan at ng isang bodyguard niya na tinalian ng tela ang sugat pagkalinis nito. Iika-ikang lumapit yung lalaki sa akin at sinabing, wala kayong pinagkaiba ni Ariana. You both look the same if not for your hair. Sino ka ba talaga? Ano bang gusto mo? Wala na naman kaming pera o ari-arian para ibigay sa'yo. Halos nagmamakaawang sabi ni Papa. Napatingin sa kanya ang lalaki. Today, I've come to collect your payment, Chris. At ang tinutukoy kong kabayaran ay ang anak mo. Sabay turo sa akin. Ako? Ako ang kabayaran? Imposible. Maski ba naman ako ipinusta sa sugal ng sarili kong ama? Lumapit siya sa akin at isinuot ang isang choker na may black heart pendant. Bagay na bagay sa'yo. Ang tagal ko din gustong makita tong maisuot mo, Ariana. And then, bigla akong binitawan ng dalawang lalaking bodyguard ng lalaki. Habang nagpupumilit akong alisin yung choker ay laking pagtataka ko na hindi ko ito matanggal-tanggal. Walang hook o kahit anong end ng choker na pwede kong alisin. Maski nang subukan ko itong pigtasin para bang matibay na rubber ang tigas nito at hindi mapigtas-pigtas. Oh, Yana. Kahit anong hila mo sa kwintas na yan, hinding-hindi yan mapipigtas. Dahil ang choker na yan ay mababalot ng sumpa na maski ikaw ay walang magagawa. Kaya naman enjoy mo na lang na maging isang bihag na manika ko, Yana. Ang biglang sabi ng lalaki. Bigla naman nagsisigaw si Papa mula sa isang tabi. Ano bang pinagsasasabi mo, baliw? Alisin mo yan sa anak ko. Damn you! Ang patuloy na pagmumura ni Papa sa pagpapainit ng ulo ng lalaki.
Sa isang kumpas ng kamay na lalaki ay parang natahi ang mga bibig ni Papa sa pagkakatikom nito. Aatake na sana ako gamit ang napulot ko na bubog, ngunit ikinumpas muli ng lalaki ang kamay niya na kung saan ay ipinapigas nito ng katawan ko na para bang naging isa akong rebulto. Hindi ko magalaw ang sarili kong katawan. Akin ka lang, Ariana. At wala nang pwedeng umangkin sa iyo bukod sa akin. Kaya kukunin kita sa ayaw at sa gusto mo. Bulong nito sa akin nang muli siyang makalapit. Bigla na lang pumatak ang mga luha ko sa mata ko habang nakapikit na sinasambit ang, "Tulong, please. Lumayo ka," and I even thought, "Mabait ka sa pagtulong mo sa akin kanina." I don't know what these words did pero hindi ko na naramdaman ang hininga niya sa may leeg ko. Pagmulat ko ng mga mata ko ay wala na siya maski ang mga bodyguards niya. Samantalang si Papa, walang malay na namang nakahandusay sa sahig. Ano nangyari? Sinong mga lalaking yon? Paano ba sila nakilala ni Papa? End of the flashback. Nang matapos ng pagpa-flashback ko ay isa pa ding palaisipan sa akin ng mga sunod-sunod na kamalasan sa buhay ko. Pero isa talagang misteryoso sa akin ang binatilyong yon. Para bang bukod sa ari-arian namin ay may higit pa siyang interes sa pamilya namin. Pero hindi ko magawang maisip kung ano dahil halos wala namang makakuha sa amin. Sinubukan ko nang iidlip, napagod din ako sa field trip namin pero mas napagod di lalo yung utak ko sa pag-iisip at pag-aalala sa mga kamalasang nagaganap sa akin.